Matapos nga po mga idol ang 18 season ni Russell Westbrook sa NBA, opisyal na nga nitong inanunsyo kahapon na magre-retiro na nga siya sa professional scene sa kanyang edad na 37 years old. Sa kabila ng pagtatapos ng kanyang karera, nakagawa rin naman siya dito ng napakaraming record, MVP award, all-star appearances at hindi mabilang na mga memorable moment. Pero isang malaking palaisipan, bakit nga ba biglang nagretiro sa Westbrook dahil kahit maganda ang kanyang pinapakita nitong mga nagdaang taon. Una sa lahat, ang kanyang desisyon hindi dahil wala nang kumukuhang team. Sa katunayan, may mga ulot pa nga na nakakatanggap pa rin si Westbrook ng interes at offers mula sa NBA teams bago niya tuluyang piliin ang retirement. Ibig sabihin, hindi simpleng kawalan ng oportunidad ang dahilan ng kanyang pag-alis. Mas makikita ang kanyang desisyon bilang pagtatapos sa isang natural na yugto ng kanyang karir. Tanggap nito, tapos na ang kanyang NBA era. Kahit man wala siyang nakuwang kampyonato sa kanyang karir, kontento na nga ito sa kanyang mga nagawa. Samantala, 2 buwan bago magsimula ang kampanya ng Philadelphia 76ers pero naka-full effect na nga agad ang impact ni LeBron sa prangkisa. Kung inyo nga pong mapapansin, simula nang makuha ng 76ers si LeBron, naging sobrang sikat ng husto ang team. Hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Nabigyan sila ng media attention kung saan halos araw-araw sila ang pinag-uusapan. Simula nang makuha si LeBron, tinawag na agad sila bilang isang super team. Bukod dyan, nagkaroon ng malaking impact sa business mode ang 76ers matapos magkaroon ng napakalakas na demand sa tickets. Lumaki ang interes ng mga fans at kanilang team kung saan ito ang dahilan na bakit magkakaroon sila ng 34 games na ipapalabas sa national television. Malayong malayo ito sa 14 games lamang nitong nagdaang season. At ang maganda pa dyan, malaki ang itinaas ng ekonomiya sa lugar ng Philadelphia. At lahat ng yan dahil lamang sa iisang player na si LeBron James na nagbigay sa 76ers ng malaking exposure, malaking audience, malaking negosyo at mas malaking spotlight sa loob lamang ng unang buwan pa lang nito bilang parte ng kuponan. Sa kabilang banda, sa pagsali ni Giannis Antetokounmpo sa Miami Heat, agad ngang naghahanda ngayon ang kanilang head coach na si Erik Spoelstra kung paano siya mapapagana ng husto sa bagong lineup. Alam nyo, kilala si Coach Spo sa paggawa ng napakaraming game plan at in-game adjustment. Kaya asahan na nga ninyo, marami siyang ipapagawang trabaho kay Giannis. Una, ang pag-alaw nito kay Giannis na diktahan ang opensa at depensa. Gusto niya sikapin ni Giannis na umatake sa ilalim kaysa mag-settle sa 3-point line na o jump shot upang mas lumaki ang tsansang makapagtala ng puntos. May mga nakahanda rin silang shooter kung sakaling mahirapan o ma-double team ito. Samantalang ang pangalawang game plan ni Coach, paggamit niya sa kanya bilang screener at roller. Ibig sabihin na babalik siya sa dating posisyon sa pagkuha ng mga love passes. Kasama siya sa front court, kasama si Bam Adebayo, kaya hindi siya mahihirapan sa mga bagong ipapagawa o game plan ni Coach Erik Spoelstra.